Amen. Lahat ng matagumpay. Sumigaw ng hallelujah! 1, 2, 3! Dahil natin kasama ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Amen po ba?
tayo ay pipikit at sasabihin natin yung meaning ng kanta na to, yung lyrics ng kanta nito. Malalaman natin kung sino talaga ang ating mga Jesus.
Ayan, muli po magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay nasa ikalawang gabi tayo ng ating Revival Nights. Amen! Amen! Palakpak muli para sa Lord! Ayan. Sino po ang nandito kagabi? Pwede po ba taas natin yung mga kamay? Sino yung wala kagabi? Ayan, yung galing sa malalayo. Sabi mo sa katabi mo, maghanda ka. Kasi yung tinanggap namin kagabi, iba sa tatanggapin natin ngayong gabi. Amen! Amen! Sino pong excited? Parang hindi naman po kayo excited. Ganyan pala kayo ma-excite. Sino pong excited sa gagawin ng Diyos ngayong gabi? Amen! Palakpak ulit para sa Lord. Amen. Bago po tayo magpatuloy, makinig po tayo sa mga ginawa ng Diyos. Kung paano naglingkod at gumawa ang Diyos sa buhay ng mga lingkod ng Diyos dito po sa ating Ebenezer family. Unahin natin pakinggan ang life testimony ng ating isang butihing pastor mula sa malayong lugar ng San Pablo. Palakpakan natin si Pastor Renzi Reynoa. Palakpak po kasi namin palakpak para sa Lord. Hindi na kailangan ulit-ulitin malakas yung para sa Lord. So, salamat sa Diyos, sabi ko paano rin naging pastor. Pagpapastor, hindi ko pinangarap magpastor dahil yung mga nauna sa akin na mga pastor, nakikita ko sila alas 7 naglalakad pa sa kalsada ng gabi. Saka hindi ko pangarap ang ganyang buhay. Ayaw ko ng ganyang buhay. Gusto ko lang pag alas 7 ng gabi nasa bahay na ako at nanonood ako ng teleserye. So, pero dumating yung time na bakit gusto ko na rin inaabot ng alas 7 sa gitna ng lansangan ako na share ng mabuting balita. Hindi ko alam na nagaganap pala yung plan ng Diyos sa buhay ko. So, ako as a pastor ngayon, ay talaga naman sa buhay ko yung sinuko ko ang buhay ko sa Diyos. At talagang siguro mga 2 taon na pinaglalabanan ko rin yung takbo ng mundo. Ako kasi yung nakakilala ko sa Diyos ng 19 years old. Mahilig ako mahilig ako laman ng G para sa yawan. Hirap na hirap akong paglabanan yun. Talagang iniiyak ako sa Panginoon yun. Pero alam niyo po mga kapatid, dumating yung time na pinatunayan sa akin ng Diyos na mas malakas siya sa akin. Mas napatunayan ko yung sinasabi ng Bible na wala kang magagawa kung ikaw ay walay sa akin. Kasi dumating yung time na tinatanggihan ko yung tawag ng Panginoon. Pero naramdaman ko na parang mas magiging miserable ng buhay ko. Dumating yung time na sinasabi ng Panginoon, isuko mo na ang buhay mo sa akin. Yung sinasabi ko na sa church, naramdaman ko, tinatawag ako ng Panginoon ang ginagawa ko noon. Pinaglalawa ako ang Diyos, lumulugod ako, dumadapa ako. Pero sabi ng Panginoon, hindi ang sinasabi ko sa iyo, ang sinasabi ko, ibigay mo na yung buhay mo sa akin. So salamat sa Diyos, ang Diyos ay mapagbiyayang Diyos, amen. Ang Diyos ay mapagbiyayang Diyos, napakalawak ng pasensya ng Diyos, napakalawak ng tiga ng Diyos sa buhay ko, tulad ng sinabi ni Paul, ako yung pinakamasama. Ganun na rin yung buhay ko rin, ako yung pinakamasama. So salamat sa Diyos dahil pinagtyagaan ako ng Diyos. Pero dumating yung time, alam niyo ba mga kapatid, bago ako dumating sa ganito, nakipag-covenant ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, yung mga nararanasan ko ngayon, ito ay bunga ng pagkatawag mo sa akin. Dumating talaga yung sa buhay ko yung nagutom ako. Nagutom ako maglingkod sa Panginoon. Nagubad ako. Pero alam ko, tinawag ako ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, nung dumating ako sa ganung part ng buhay ko, mas isinuko ko yung buhay ko sa Panginoon. Maraming mga manggagawa noon sa Ebenezer. Pag dumarating sa gutom, sinisisi ang sentral. Sinisisi kung sino mga pastor. Pero ang sinabi ko sa Panginoon ito,
dahil tinawag mo ako. So ngayon, sagot mo ang buhay ko. Wala akong idadamit dito sino man tao, walang pakialam sino mang pastor sa pinagdadaanan mo ngayon. Ako at ikaw ang magkausap ko, Panginoon. Ako at ikaw, tinawag mo ako, naranasan ko to, so nakainin mo ako ngayon. Alam niyo mga kapatid, doon dumating yung time na yung mas isinuko ko ang buhay ko sa Diyos. Alam niyo doon nangyari yung pinakawalan ng Diyos yung mga blessing na para sa akin. Naranasan ko nung hindi ako naghubad. Naranasan ko nun, ultimo medyas ipinubay sa akin ng Panginoon. Naranasan ko nun, ultimo underwear ipinubay ako ng Panginoon. At hanggang ngayon, ako ay nagkakalak sa buhay na ito. Ako ay nagkakalak, I am proud na ako ay pastor. Ako ay tinawag ng Diyos. Dahil ko na ang ipagmamalaki ko sa buhay ko. Tinawag ako ng Panginoon. So salamat sa Diyos na nung marinig ko ang tinig ng Diyos, dito ko nabigyan ng mataas sa pagpapahalaga rin ng buhay ko, tulad ng pagpapahalaga ng Diyos sa akin. Salamat sa Panginoon! Mapayapa ang buhay ko ngayon. Hindi kami pinagkukulang ng Diyos. Tapat ang Diyos na tumawag sa ating mga buhay. Kaya ako'y naniniwala, sino man yung tinatawag ng Diyos at isusuko mo, ibibigay mo ang buhay mo sa Diyos, hindi ka mapapasama. Bagkus ikaw ay mapapabuti. So God is good sa ating lahat. Marunong ang Diyos. Tapat ang Diyos. Mga kapatid, ang tanging magagawa lang natin ako sa pastor ay talagang lagi kong tinitiyak na ito ba yung ipinagagawa mo sa akin? Panginoon, kung ito yung pinagagawa mo sa akin, ako ay mag-go sapagkat alam ko na mas magiging mabuti pa ang buhay ko dito. Kaya yun po yun mga kapatid, as a pastor, I'm proud na ako ay pastor ng Ebenezer. Hindi ko kailanman ikinumpara ang Ebenezer sa ibang church. Proud ako ay Ebenezer at ako ay mananatiling Ebenezer. Sabi dati ng mga kasama kong mga gagawa, sabi ko dati, taga ko sa bato, ako ay talagang Ebenezer. Sabi ng ibang mga gagawa, narinig ko na yan. Pero ngayon wala na sila. Alam niyo mga kapatid, nawala ako sa Ebenezer. Nawala din ako dito. May pinuntahan akong church sa parang i-ordain nila ako doon. Kung titignan ko maganda yung church. Nandun na kompleto na yung church. Ayos na sa lahat. Emotionally, spiritually, financially, pinoprovide nila ako. Pero dumating yung time. Ang sabi ng Panginoon is, huwag ka magpapa-ordain dito sapagkat ikaw ay babalik sa Ebenezer. Alam niyo mga kapatid, kung ang titignan ko sa pagdinig ko is financially, yung bahay na libre, hindi ako babalik sa Ebenezer. Kaya sabi ng ibang magagawa, anong babalikan mo sa Ebenezer? Ang sabi mo ay, ang babalikan mo sa Ebenezer ay yung kalma na ito sa buhay ko. Ito ang gusto na ito sa buhay ko, kaya babalik ako sa Ebenezer. Wala akong pinagsisisihan na ako ay Ebenezer pastor. I am proud! I am Ebenezer pastor! Hindi tinataas yung Ebenezer. Kaya ako'y natutulong ako Ebenezer dahil ako ay nilagay dito ng Diyos. Dito ako ay nilagay ng Diyos at dito ako magpapastor sa Ebenezer. So mga kapatid, ako ay masaya ngayon na ako ay nagpapastor sa San Pablo. Salamat! Kami mag-asawa ay tinubuhay ng Diyos. Dumating din sa buhay ko yung parang mahirap sa Lord, extra income, sabi sa akin, Lord, anong extra income? Yan ang pinagagawa ko sa'yo, pagbutihin mo. Ang pinagagawa ko sa'yo, magpastor. Anong extra income? Tumigil ka, magpastor ka. Alam niyo mga kapatid, pinapakinggan ko talaga yung tinig ng Panginoon. So, hindi kami napasama, hindi kami pinagkukulang ng Diyos. Hindi kami pinagkukulang ng Diyos at
yung pastor po ay pastor natin lahat. Dapat ang Diyos, maglingkod lang po tayo sa Panginoon. At lagi po be sure na yung pinagagawa ngayon ng Diyos ay talagang galing sa Diyos, hindi na sa ating sarili. Amen? So, salamat sa Diyos. Thank you, Lord. Sa Diyos ang papuri. Palakpakan po natin ang ating speaker. Magkano na po tayo? Alam po na gusto pumunta sa unahan. Ito, joke lang. Alam mo po, ang buhay ni Pastor Renzi ay isang himala ng Diyos. Amen. Nakita natin na siya, ang kanyang pananampalataya, nagkakagulo sila sa lahat sa likod. Kasi grabe yung speaker natin. Kung paano ang pananampalataya niya ay gano'ng kalalim, dapat tayong lahat ganun din. Amen. Yung pagtitiwala natin sa Lord, huwag natin ipase sa circumstances ng buhay natin. At isa pa pong pastor, ang maririnig natin ang patotoo ngayong gabi, kung paano naman naghimala ang Diyos sa kanila doon sa dako ng tantanan. Walang iba po kundi sa diin pagsangatawin po natin si Pastor Gigi Walson. Second speaker po natin siya ngayong gabi. Praise the Lord, tuloy mo ang Panginoon. Ako nagpapasalamat sa Lord kasi talagang napakabuti niya. Sa akin pong buhay, mula noon hanggang ngayon, naranasan ko po ang kabutihan ng Panginoon. So, every time na ako po ay meron pong personal na pakipag-usap sa Lord, hindi ko po naalala yung pagkakataon nung bata pa ako, kasi bata pa po ako nung nakakilala sa Panginoon sa pamagitan po ng aking nanay at tatay, ay naranasan grabe yung kabutihan po ng Panginoon. So ako po ay, hindi ako kasi kilala ng iba, pero kung nung bata po kasi, sino yung mag-aakala ng isang batang payat, sakitin, kaya alam mo iba, na narito po ngayon dahilan po sa kabutihan ng Panginoon. Marami ginawa Lord sa aking pong buhay hanggang doon sa nagpapatuloy ako na naglilingkod po sa Panginoon. Dumaan din po ako doon sa pagkakataon na nung ako po ay kabataan, ako po ay nagkasakit. Halos 1 month. Halos, hindi ko alam iba, halos na ngayon parang ang dinig po sa akin ay mistulang bangkay, tsura daw. Maputla, kaya, ganyan. Pero alam niyo po, doon ko nakita lalo yung kabutihan ng Panginoon. Sabi ko sa Lord, isang pagkakataon, sabi ko sa Panginoon, Lord, ito yung aking pong testimony. Kasi mga kapatid, kapag tayo lumaki sa church, parang hindi natin alam, parang wala tayong testimony, hindi natin alam. So wala akong di ko na yung aking testimony kasi lumaki na ako sa church. Pero yun po testimony ko sa aking pong buhay. 1 month po ako nagkasakit. Dumating yung time na sinabi ko na sa Lord, Lord, kung kalooban mo, willing na ako na kunin mo. Pero ano po yung testimony ko? Hindi po ako kinuha ng mo. Amen. At kahit ganun po yung sitwasyon, kahit hindi pa ako pwede na lumabas ng bahay, umalis mag-isa, hindi po ako tumigil na maglubag sa Panginoon. So tuloy-tuloy po yun. At nakita po yung mga kapatid, once na ang buhay mo ay sinurrender mo sa Lord, kasunod po naman yung pagsunod. Amen? Kapag tayo ay binigay mo yung buhay mo sa Lord, hindi na ito yung nangyari ng buhay mo, willing ka na sumunod sa Panginoon. At yung pagsunod sa Panginoon is na dun sa mga good times lang. Hindi pag okay, hindi pag ayos ng lahat. Diba? Ang pagsunod sa Panginoon, kahit ano po yung sitwasyon, at ang Lord po yung bahala sa iyo. Hallelujah. So, salamat po sa Panginoon. Kagabi, yung first night of revival, alam ko may mga ginawa ang Lord. Pero alam mo, sa first night of revival natin, sa message, habang si Pastor Akmisha, sa message dito, yung nakaranasan na ganito, ganyan, aking inano sa sarili ko, nakita ko gaano
napakabuti ang Panginoon. Bakit? May mga pinagdaanan din po ako, pero hindi ako mapagpasama kayo kasi inokay na ng Lord na ayos na po. Hallelujah. So, kung lalo kung nakita ganon, mabuti ang Panginoon. Kahit dun sa mahihirap na sa aking buhay, dumating po ako dun sa mga parang madidilim na bahagi sa aking pong buhay. Dumating din po ako dun sa punto na halos yung hindi ko na alam kung paano maging masaya. Pero laging Panginoon, ibalik mo yung mga bagay na inalaw sa akin ng kaaway. So, salamat sa Panginoon. Sa akin pong buhay paglilingkod, mga kapatid. Hallelujah. Marami pong mga dinayan din. 2022, ito po yung taon na punong-puno po ako ng sobra yung parang sobrang nape-pressure, sobrang na-stress doon sa whole year na yun. At mayroong pagkakataon na halos gusto ko lang sumuko. Pero ang Lord, napakabuti mo. So, salamat sa Panginoon doon sa mga time na parang susuko na ako, ang Lord, iniyaan po tayo. At alam ko mga kapatid, mayroong ginagawa ang Lord sa atin po mga buhay. Hallelujah. So, salamat sa Panginoon. At isa po ang buhay na patotoo ay narito po ako na patuloy ko na naglilingkod dahil po sa biyaya ng Panginoon. At isang pinagpapasalamat sa Lord, meron po siya mga tao na ginagamit, na patuloy, na hindi nasasawa na manalangin para po sa akin. So, hindi ko na kayo sabihin, pero lagi ko po sinasama sa Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon. So, ang gabi nito ay para po sa ating lahat. At kapag tayo po ay patuloy na nagtapat sa Lord, patuloy natin mararanasan lalo pa yung kanyang kabutihan sa ating pong mga buhay. Kaya salamat sa Panginoon. Napakabuti po ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Doon sa mga tayo na bigla na sa una ako, iniremamind ng Lord ang kanyang salita doon sa John 15:16 na hindi ako yung pumili sa kanya, siya yung pumili sa akin. Ang lagi na iniremamind ng Lord, ikaw yung pumili sa akin. At salamat kasi kilala na natin sa mga sarili, may mga weaknesses tayo, may mga hindi maganda, pero grabe yung love ng God. Amen? So, sa Lord, ako'y nagpapasalamat sa iyo kasi pinagkatiwalaan mo ako ng mga bagay mo. So, nagagawa ko ito ang paglilingkod dahilan po sa biyaya ng Panginoon. So, salamat sa Panginoon doon po sa buhay na ibinigay niya rin po sa akin. At hanggang ngayon, patuloy na nararanasan yung kabutihan niya kayo. Sa kanya po ang patuloy. Praise God! Praise God! Praise God! Palakpakan natin ang Diyos! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Diyos-san! Mga kapatid sa Panginoon! Itaas po ang kamay! Ang mga gusto na himala! Itaas po ang kamay ng sumigaw ng pagkakas sa himala ng Diyos! Ay, parang wala. Ang sabi ko, itaas ang kamay at sumigaw! Hindi mo po kaya ka na sumigaw ng lakas na hallelujah! Pwede mo ba isang taon sa Diyos? Kaya lang, sabay sigaw ng praise the Lord! Isang taon Ready? 1, 2, 3! Praise the Lord! Praise God! Purihin ang Panginoon! Hallelujah! Praise God! Sa oras na ito, mga kapatid sa Lord, makakatulad po na kayo. Mamaya na uli ang ating praise and worship. Ready na ba kayo dyan? Tuloy ka lang dyan, dyan. Okay, mga kapatid sa Lord, ang ating po pag-uusapan ngayon, mga kapatid sa Panginoon ay nandyan, looking up. Yan. Yan, looking up. Yan. Sino po sa inyo dito ang madalas tumingala? Ang madalas tumingala. Praise God. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon.
Alam niyo po, kapag ako po ay pumupunta ng ibang bansa, pag ako sumasakay ng aeroplano po, minsan napapaupo po ako sa tabi ng bintana. Ayan. Tingnan natin mga kapatid sa Lord yan. Sino po ba sa inyo dito ang nakasakay na ng aeroplano na nakupo sa tabi ng bintana? Ayan, okay? So ano po ba ang ating pinagmamasdan dyan? Minsan pinagmamasdan natin mga kapatid yung mga nakikita natin sa taas at madalas tinitingnan din natin yung mga nasa baba, mga kapatid sa Panginoon. Pero kapag titingin ka sa lupa, wala ka nang halos makikita. Ang hit-hit na. Tama po ba yun? Hindi mo na makita yung mga tao dun sa baba. At napapaisip tayo, ano kaya yung ginagawa ng mga tao sa baba? At napapaisip din po ba tayo mga kapatid na aeroplano pa rin yan? Parang pa kaya ang Diyos na nasa pakataas na dako, nakikita pa ba tayo ng Diyos? Sa tingin nyo, nakikita ka ba ng Diyos? Amen? Nakikita ba ng Diyos kung ano ang nangyayari sa atin? Kaya kahanahal po yung sinabi ng salmista ni David, sabi niya sa Psalms 8, verse 3, 4, and 5, when I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have ordained, what is man that you are mindful of him, and the Son of Man that you visit him? For you have made him a little lower than the angels, and you have crowned him with glory and honor. Sabi doon, pansin niyo po ha, what is man that you are mindful of him? Gano'n ba kahalaga ang tao, mga kapatid, sa mata ng Panginoon? Gano'n ba tayo kahalaga sa Diyos, mga kapatid? Paano kaya, mga kapatid, nakikita ng Diyos kung tayo po ay nagkakaroon ng karamdaman, kung tayo po ay may pinagdaraanan? Kita kaya ng Diyos kung ikaw ay walang pera? Tingin sa katabi. Kita ba ng Diyos kung tayo malungkot? Kita ba ng Diyos kung tayo may pinagdaraanan sa buhay? Nakakamiss talaga si Lord, mga kapatid, sa Panginoon. Kahit napakataas niya, kahit siya yung pinakamataas na Diyos, kaya niyang pagpalasakitan ang bawat isa sa atin. Amen? Amen. Bakit? Kasi siya si Yahweh El Elyon. Sabihin nga natin, Yahweh El Elyon. Yahweh El Elyon. Yun, ang ibig sabihin niya is the God Most High. Yan yun, mga kapatid. Siya yung pinakamataas na Diyos. Mga kapatid, the Creator of heaven and earth. Yan, grabe, no? Kahit siya may-ari ng lahat, mga kapatid sa Panginoon, gusto kong sabihin sa iyo ngayong gabi, may pakialam ang Diyos sa buhay. Amen. Alam niya kung ano ang iniisip mo at ikaw ay nasa isipan din ng Diyos. Amen. Kahit siya yung nasa mataas na dako, naririnig niya maging ang iyong mga pagbiyak, ang iyong mga bulong, naririnig ng Diyos. Amen? Amen. Kahit minsan, feeling mo walang nakakarinig sa'yo, walang nakakaunawa sa'yo, meron po, mga kapatid. Sino po sa atin ang pakiramdam mo, wala nang pababago pa sa buhay mo? Bakit na ako, mga kapatid? Meron po akong ibibigay sa inyo tatlong character ngayong gabi sa Bible na naka-experience po niyang NLU na yan. Yung God Most High, mga kapatid. 3 characters po sa Bible na naka-experience po ng NLU sa kanyang buhay. Ang una-una, mga kapatid, tingnan po kung kilala niyo ito, ito po ay walang ibang kundi si Hagar. Sino po nakakilala kay Hagar? Sino po? Sino po ang namit na si Hagar? Sino po ang personal na nakakwentuhan si Hagar? Okay, si Hagar po, kapatid sa Panginoon, siya po ay tatawagin po natin the unnoticed. Ibig sabihin, hindi siya masyadong kilala, hindi masyadong pinapansin, mga kapatid sa Panginoon. The unnoticed. Tingnan natin po sa Genesis chapter 16, verse 1 to 9. Now, Sarai, sabi dyan, Abraham's wife.
Sarah ito po ang pangalan niya, hindi pa Sarah, at si Abraham ay Abram's pa. Now Sarah, Abram's wife, had borne him no children, but she had an Egyptian slave named Hagar. Ibig sabihin, si Hagar ay isang slave. So she said to Abram, "The Lord has kept me from having children. Go, sleep with my slave. Perhaps I can build a family through her." Ito kasi kultura nila noon, hindi lang pusyan ngayon, hindi lang pwede yan ngayon. Abram agreed to what Sarai said. So after Abram had been living in Canaan 10 years, Sarai, his wife, took her Egyptian slave Hagar and gave her to her husband to be his wife. He slept with Hagar and she conceived. When she knew she was pregnant, she began to despise her mistress. Then Sarai said to Abram, "You are responsible for the wrong I am suffering. I put my slave in your arms, and now that she knows she is pregnant, she despises me. May the Lord judge between you and me." Verse 8. Your slave is in your hands, sabi ni Sarai. How did Abram? Abram said, "Do with her whatever you think best." Ito po ang masinunod ito. Then Sarai mistreated Hagar, so she fled from her. Verse 7, the angel of the Lord found Hagar near the spring in the desert. It was the spring that is beside the road to Shur. And he said, "Hagar, slave of Sarai, where have you come from? And where are you going?" "I'm running away from my mistress Sarai," she answered. Then the angel of the Lord told her, "Go back to your mistress and submit to her." Lalo po tayo sa verse 13. She gave this name to the Lord who spoke to her. "You are the God who sees me." For she said, "I have now seen the one who sees me." That is why the well was called Bir Lahai-roi. It is still there between Kadesh and Bered. So Hagar, ito na po si Hagar, yung slave, bore Abram a son. So may anak po si Abram kay Hagar. And Abram gave the name Ismael to the son she had born. Abram was 86 years old when Hagar bore him Ismael. Tingnan niyo po yan, mga kapatid sa Panginoon, yung kwento niyan. Isang slave, binigay ng ako niya sa isang ako lalaki para gawing paanakan. Parang gano'n ang term, mga kapatid sa Panginoon. Parang hindi maganda, no? Sabi ko nga sa inyo, sa panahon natin, hindi na po yan, hindi po yung natin kultura yan, mga kapatid. Pero sa kwento po, mas nakilala natin si Abram at saka si Sarai. Amen po? Hindi si Hagar, mga kapatid. Pero pa po kung isang ipapakilalang tao sa inyo, ito po ay si Helen Keller. Kilala niyo po ba yan? Sino po nakakilala ba Helen Keller? Hindi niyo rin kilala. Okay, yan po mga pinapakilala ng tao sa inyo, talagang mga unnoticed po yan, mga hindi kilala. Yan po si Helen Keller, siya po isang ulan, piti, at bingi. Since birth. Kawawa naman. Parang sasabihin natin, bakit nabuhay pa yan? Okay? Pero alam niyo po, nung lumaki na po yan si Helen Keller, may isang guru po na nagturo sa kanyang bumasa, through Braille, yung pagkapa ng mga letra, at siya po ay nakabasa. At ang napakaganda dito, mga kapatid, si Helen Keller po ay nakakilala sa Lord. Amen? Nakakilala siya. At kung siya in-interview, sabi niya, paano mo nakilala si Jesus? Ito yung sagot niya. Sabi niya, I have always known that there was such a one, but I did not know his name. Ramdam niya mga kapatid. Alam niya, meron Diyos, pero hindi niya kilala kung sino yun. Maraming mga tao, mga kapatid sa Panginoon, parang yan lang si Helen, at parang din si Hagar, mga kapatid. Alam niyo po si Hagar, kung panahon niya, panahon ni Hagar, siya po ay walang boses kasi siya ay isang slave. Wala siyang right na tumanggi,
Wala siyang right na bakit ako, ano gagawin mo sa akin? At ano ba ako? Parang nanging ka lang, ako ba'y laro-laruan lang? Hindi. Kasi ang slave, mga kapatid, walang boses para sa kanyang sarili. Wala siyang karapatang magreklamo kahit ayaw niya. Kaya si Hagar, mga kapatid, wala siyang nagawa kundi yung sumunod lang sa kanyang amo, si Sarai. Mga kapatid, kaya ang nangyari kay Hagar, siya po ay nabuntis. Si Hagar po nabuntis, pero nung siya nabuntis, siya po yung minaltrato ng kanyang amo. Hindi lang siya minaltrato, mga kapatid, pinahiya na siya. Humiliated. Yan po si Hagar, mga kapatid. Dahil siya isang slave, walang nakakaalam ng pinagdaraanan niya. Walang nakakaalam nung hirap ng kanyang kalooban. Kasi slave siya eh. Ang notice, hindi po siya napapansin ng kahit sino, mga kapatid. Hindi po ba napaka-lungkot niya? Kaya siya lumakas, mga kapatid sa Panginoon. Tingnan niyo po, mga kapatid sa Panginoon, kahit pagkaramdam ni Hagar, mga kapatid, siya po'y walang kakampi. Kahit pagkaramdam ni Hagar, walang nakikinig sa kanya. The good news is, God is aware of what is happening to Hagar. Kitang-kita ng Diyos ang pinagdaraanan ni Hagar. Kahit walang nakakaalam, kahit walang nakakaintindi, ang hirap ng kalooban, kita siya ng Diyos. Amen? Kaya na kinausap siya ng Diyos eh. Pinansin siya ng Diyos. Hagar, saan ka pumunta? Minsan, mga kapatid sa Lord, akala natin, parang naging tayo si Hagar. Kapag meron po tayong mga pinagdaanan sa buhay, kahit meron po masasakit na karanasan ng bawat isa sa atin, minsan, pakiramdam natin marami nakikindi. Marami nakakaunawa ng pinagdaanan ko. Parang si Hagar lang. Kaya ang ginagawa ng iba, dahil wala na nakikindi, wala kang susulingan, tumatakbo tayo doon sa pain na ating nararanasan. Minsan ayaw na natin lumaban. We fly, tumatakas sa tayo kasi wala naman nakakintindi. Wala naman nakakaunawa sa akin. Wala naman tumatapit ng aking balikan. Wala naman nagsasabi sa akin na nauunawaan kita. Mga kapatid sa Panginoon, minsan, mga kapatid, tinatanong natin ng Diyos, Lord, ganito ba talaga ang buhay? Pero mga kapatid sa Panginoon, gusto kong sabihin sa inyo ngayong gabi, kung wala nakakakita at nakakapansin sa iyo, pansin na pansin ka ng Diyos. Nakapansin ka ng Diyos! Amen! Alam ng Diyos ang pinagdaraanan mo sa buhay. Kung ikaw ay pinapahiya, kung ikaw ay pinapaliit, o ano man ang tingin sa iyo ng iyong kapwa, ano man ang pinagdaraanan mo, nakikita yan ng Diyos. Katulad ni Hagar, mga kapatid sa Panginoon. Kaya nga anong sabi, mga kapatid, si Hagar na-encounter niya si Lord. Na-encounter niya ang El Roy, the God who sees, na nakakita ng lahat ng bagay. At dahil na-encounter ni Hagar ang Lord, doon nag-umpisa na karanas ng himala si Hagar. Amen! Mga kapatid, minsan, akala natin, ordinaryo lang tayong mananampalataya sa church. Kasi, siguro inisip natin, hindi naman ako worker, hindi naman ako pastor, hindi naman ako leader, umate lang ako sa church, nakikinig lang ako ng mensahe, wala naman nakakapansin ko kung yung mga absent o present sa church. Wala naman nagtatanong sa amin, o bakit wala ka ng dito? Wala nakakapansin. Di ba? Mga kapatid, minsan pakiramdam natin, hindi naman ako mahalaga sa church. Hindi naman siguro ako kawalan sa church. Minsan ganoon ang pakiramdam natin, mga kapatid, kasi marahil inisip natin wala naman tayong ministry. Pero gusto kong sabihin sa'yo, mga kapatid, gustong gumawa ng himala sa isang tao tulad mo. Amen! Kaya tuloy lang sa paglilingkod. Amen ba? Mga kapatid, dahil kita-kita tayo ng Diyos. At ang himala ng Diyos ay hindi lang para sa akin, para
pinansin ka ng Panginoon, gusto ng Diyos na ikaw ay kanyang hanapin. Si Hagar, hinanap siya. Nung siya'y tumakas, mga kapatid, hinanap siya ng Diyos. Kaya Hagar, unnoticed siya, yet pursued by God. Hinanap siya ng Diyos. Mga kapatid sa Lord, ngayong gabi, sabi sa katabi, hinahanap ka ng Diyos. Dahil gagawa din pala ang Diyos sa buhay mo. Sabihin ko ninyo, sa atin ninyo, gagawa din pala ang Diyos sa bahay mo. Hallelujah. Yan po yung una, mga kapatid. Pangalawa, isa pa ulit babae. Ito po yun, yung adulterous woman. Alam natin ang kwento niyan. Yung adulterous woman, yan po ay tawagan natin siyang the unwanted. Ibig sabihin, walang taong may gusto sa kanya. Mga kapatid, basahin natin ang John chapter 8, verse 1 to 11 sa The Voice version. Ang sabi niyan, Jesus went to the Mount of Olives. He awoke early in the morning. He returned to the temple. When he arrived, the people surrounded him. So he sat down and began to teach them. While he was teaching, the scribes and Pharisees brought in a woman who was caught in the act of adultery. And they stood her before Jesus. Sabi ng mga Pharisees, "Teacher, this woman was caught in the act of adultery. Moses says in the law that we are to kill such women by stoning. What do you say about it?" Tama naman yung sinasabi nila. Pero ito po ang nasa isipan talaga ng mga Pharisees at mga scribes. This was all set up as a test for Jesus. His answers would give them grounds to accuse him of crimes against Moses' law. So ano ginawa ni Jesus? Jesus bent over and wrote something in the dirt with his finger. Sayang, hindi na-record ng Bible para sinusunod ni Jesus sa lupa mga kapatid. So they persisted in badgering Jesus. Parang galit na galit sila kay Jesus. Ano ba? Sumagot ka naman! So sumagot si Jesus po tumayo, stood up straight. Sabi ni Jesus, eto, kumunan sa kanilang lahat. Let the first stone be thrown by the one among you who has not sinned. Hindi nagkasala. Sige na, patuloy niyo na. Then, once again, Jesus bent down to the ground and resumed writing with his finger. Tapos magsulat. Nakakamatid sa Lord. 9. The Pharisees who heard him stood still for a few moments and then began to leave slowly, one by one, beginning with the older men. Eventually, only Jesus and the woman remained. And Jesus looked up. Sila na ng dalawa. Sabi ni Jesus sa babae, "Dear woman, where is everyone? Are we alone? Did no one step forward to condemn you?" Ang sagot ng babae, "Lord, no one has condemned me." Pakinggan niyo yung sagot ni Jesus, "Well, I do not condemn you either. All I ask is that you go and from now on, avoid the sins that plague you." Iwasan mo na yan. Huwag ka nang magkasala muli. Ito nga adulterous woman na ito, unwanted po siya, mga kapatid, pero nung na-encounter niya ang Diyos, she was purified by God. Amen! Mga kapatid sa Lord, minsan ang mga tao, hinahangulan tayo sa lahat ng ating mga kasalanan, sa lahat ng ating mga pagkukulang, at minsan nire-reject tayo, katulad ng adulterous woman. But Jesus saw beyond her past. May tanong ako sa inyo ngayong gabi. Kung may papasok kaya sa church natin, na isang corrupt leaders ng ating gobyerno, paano mo siya tinitin? Siguro, titingnan natin siya, baka may pera. Papalibre ako. Uy, baka may dalang maleta. Baka
mahingi kahit isa. Paano yung titignan? Ang isang taong may kasalanan. Alam mo nagkamali. Alam mo kurang. Alam mo may ginawang mali. Paano siya titignan? Paano mo tinitingnan ng isang tao na gumawa ng kasalanan? Lalo ito'y labag sa batas ng Diyos at batas ng tao. Kaya yung mga tao, hindi nila in-expose yan kasi hahabunan sila. Papayag ang tingin ng tao sa marami. Magiging unwanted. Katulad ng babae ito, sometimes we feel unwanted. Walang may gusto sa akin. Walang gusto makipagkaibigan sa akin. Kasi makasalanan ako. Kasi mataray daw ako. Kasi lagi mainit ang ulo ko. We feel unwanted. Wala na. Hindi nga po sinasama. Hindi nga po pinabarkada ng iba. Yung mga magkakasama yan, sila lang. Pero pag nagdala ko, hindi nila ako papayagan. We feel unwanted. Minsan ang sinasama natin, yung mga kabati-batikan natin. Pero yung mga hindi natin gusto, sorry. Ito'y para sa amin lang. Exclusive lang ito. Hindi ka akma dito. Kaya ang nararamdaman ng marami, hindi mo na ako tanggap sa church. Hindi mo na ako tanggap sa fellowship ng mga believers. Sila lang yan. Minsan kayo sa church, mga kapatid, kung sino-sino lang ang magkakasundo, yun lang ang nagsasama-sama. Kung sino-sino lang ang magkakakilala, yun lang ang nagsasama-sama. Kung sino lang yung tingin nila yung mga righteous sila, yun lang ang nagsasama-sama. Ikaw, masama ka. Ikaw, masama ang galing mo. Hindi ka pwede sa group namin. We feel unwanted, mga kapatid sa Panginoon. Kaya ang nangyari, mga kapatid, itong babae ito, mga kapatid, hindi sa deserve para sa pagtingin sa presensya ng Panginoon. Unwanted ang babae ito because of her past. Yet, the woman, the adulterous woman, was purified by God. Amen. Ang totoo, lahat po tayo dapat unwanted. Sino ang matuwid sa atin? Sino hindi nagkakamali sa atin? Sino hindi nagkakasala? Sino hindi nag-iisip ng masama? Sino hindi tumingin ng masama? Mga kapatid, lahat tayo ay nilinis lang ng presensya ng Diyos. Nilinis lang ng dugo ng Panginoon Jesus. Amen! Kung piling mo ang pagkain ka, kung piling mo alam na gusto sa'yo, gusto kang ialapin ng Diyos ngayong gabi. Gusto ng Diyos na ipadama ng Diyos na gusto ko mo. Ano? Kung ayaw ka nilang isama, ano kung tingin nila sa'yo marumi? Ano kung tingin ng marami sa'yo, hindi ka dapat? Church, people of God, God can purify you. Kaya kang baguhin ng Diyos. Your miracle is at hand! Amen! Akala na magtutulos mo man, wala na siyang pag-asa. Babagin na siya, mamamatay na siya, wala na siyang pagtakas pa. Mga kapatid, akala na siguro matuto na siya sa kapamakan dahil sa kasalanan niya. Marahil iniisip na nila sa atin, mga kapatid, na itong tao mo hindi na magbabago. Paulit-ulit na lang ang kanyang kasalanan ginagawa. Pero ngayon hindi, gusto kong sabihin sa iyo, kaya kang mabuhay ng Diyos. Kaya kang mabuhay ng Diyos. Kaya nga, yung ilang mga komentarista ng Biblia, marahil yung sinusulat ni Jesus sa lupa, ang sabi ng mga nagko-comment ng Biblia,
mga kapatid sa Panginoon. Ang pangatlo, puro babae po itong aking ginawa pong character, mga kapatid. The third one is the bleeding woman. Kilala niyo na yan. Yan yung babaeng nagdalawang 12 years ng dinudugo. Basahin natin ang Mark chapter 5, verse 25 hanggang 34. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. Grabe. 12 years? Buti buhay pa. She had suffered a great deal under the care of many doctors and spent all she had. Yet instead of getting better and grew worse, she grew worse. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak, because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Immediately her bleeding stopped, and she felt in her body that she was free from her suffering. Woo! Woo! At once, Jesus realized that power had gone out from him. Parang minawalang kapangyarihan sa akin. He turned around in the crowd and asked, who touched my clothes? Sabi ng mga disciples, you see the people crowding against you. Nagsisiksikan yan, tinatanong mo ba sinong bawak sa iyo? His disciples answered, and yet you can ask, who touched me? But Jesus kept looking around to see who had done it. Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet, and trembling with fear, told him the whole truth. He said to her, don't fear. Your faith has healed you. Go in peace and be free from your suffering. Grabe! The bleeding woman na narapatin sa Panginoon, itong bleeding woman na ito, she is unwelcome. Hindi mo siya welcome sa grupo. Why? Kasi she is unclean. Sino dito sa mga babae na gusto mong labing 2 taon kung may dugo? Mahirap yun. Kaya hindi ko gusto niyo. Nakakapagod. Nung panahon ng Panginoon Jesus, kapag dinudugo, kapatid, considered unclean. Tatakunin niya. Kaya hindi ka lalapitan ng tao. You're unwelcome. You are unwelcome. Hindi ka pwede. Simple niya. Ayaw sa kanya ng tao. Ang tawag sa kanya, unclean. 12 years, mga kapatid, na ayaw siyang lapitan ng tao. Ngayong gabi, mga kapatid, gusto kong isipin natin yung mga bagay dito. Alam kaya ni Jesus ngayong araw na yun, mga kapatid, may himalang mangyayari sa pagdaan niya doon sa lugar na yun. Alam kaya ng Panginoon Jesus na may babaeng gagaling at makakaranas ng himala ng Diyos. Alam kaya ng Panginoon? Yes! Alam ni Lord yun, mga kapatid sa Panginoon. Pwede kaya isipin natin, mga kapatid, ngayong gabi, na kaya tayo narito ay dahil makakaranas tayo ng himala ng Diyos. Alam kaya ng Diyos yan? Alam kaya ng Diyos na ikaw yun? Ako po, gusto ko bago ko matapos yung sanagabing gabi, sana ma-encounter natin si Jesus sa mas malalim na pagkakilala. Ito na yung gabi kung saan na-experience mo yung kapangyarihan ng Diyos. Expectant ka ba? Umaasa ka ba na makakaranas ka ng himala ngayong gabi? Umaasa ka ba na iipuin ka ng Diyos? Tingin mo ba nagkataon
Alam nyo, every encounter is planned by God. And every moment is meant for you to feel His heart. Amen? Ito nangyari sa breathing mo. Ito yung pagkakataon na yung heaven ay hindi ko ang earth. Yung tao. Mga kapatid sa Panginoon. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, kung ito yung plano ng Diyos sa iyong buhay, na kaya ka nandito para maranasan kung himala ng Diyos, huwag kang pumayag na uuwi ka na hindi mo naranasan ang himala ng Diyos! Amen! Sabihin mo sa katabi mo, hindi talaga ako papayag. Kailangan uuwi ako ang may pagmamahala ng Diyos. Amen! The heavens stand for one broken woman. Mga kapatid, their identity was restored and welcome siya, mga kapatid, mula sa pagiging madumi, mula sa pagiging unwelcome. For 12 years, ang tawag ng mga tao sa kanya, madumi ka, madumi, unclean, unclean. Lahat at narinig sa bibig ng Panginoon Jesus, don't burn. Anak, nasanay na siya ng narinig ng tawag sa kanya, unclean. Pagkalipas ng 12 taon, narinig niya yung salita, daughter, anak ko. Grabe. The Elion, the Most High God, called her daughter. Matagal na hindi narinig yun. Matagal. Ilang taon din. Ilang taon sa kanya, daughter. Hindi ka winarga. Pero sa akin, welcome na welcome ka na. Actually, it was not the piece of garment that healed the woman. It was her faith. Amen? The bleeding woman, unwelcome yet personally restored by God. Nilalay mo ng tao. Ayaw isa na, dahil madumi, personally restored. When heaven meets your earth, ito po yung gusto gawin ng Diyos, mga kapatid. Ang tagpuin tayo sa ating pangangailangan. Pero gagawin lang ng Diyos yan for the will. Doon lang sa mga napapagod. For the overload. Doon lang sa mga hindi napapansin. Kaya gawin yan ng Diyos, mga kapatid. Ayun gawin. I feel the presence of the Lord, may gagawin siya. May gagawin siya. Pwede po pang hilingin ko na yung ating mga kasamang pastor, mga kamanggagawa, tumayo kayo. Nag-minister tayo sa mga tao. Let's all stand. These 3 women, mga kapatid sa Panginoon. Number 1 is Hagar. Hagar had witnessed
kasalanan. Yet purified by God. The bleeding woman, yet welcome. For 12 years, nabubuhay siya mag-isa. Yet personally, restored by God. Lahat sila nakaranas din pala ng Diyos. At ma-encounter nila ang Diyos. All your heads, please. May I call the pastors to please come in front. We will pray for you, church. Minister Fab, we will pray for you. These pastors will minister. Tutulungan naman natin mga pastor para mag-pray para sa iyo. First the pastors, umuwi na tayo mga pastor. Let's come in front. Level dito. I feel the presence of God here. Let's be sensitive to the Holy Spirit. Maybe God speaking to you right now. Bow your heads, please. Yung po tayo lahat. Maaaring kinakausap ka ng Diyos sa oras na ito. At ito na yung gabi na gusto ng Diyos na iparana sa iyo ang kanyang himala. Father, in the name of Jesus, I pray for corporate anointing upon our leaders, upon our pastors. As they lay their hands, Lord God, sa iyong anak, I pray, Lord God, minister, Lord, to the heart of your people. Mga kapatid, kung nararamdaman mo isa na dyan, at kailangan mo muli ang presensya ng Panginoon, ang sariwang presensya ng Diyos sa buhay mo, I encourage you to come forward. Lumapit ka sa sino man sa mga pastor na nandito and ask for you. And may request pwede po pa lahat ay lumapit at bigyan ng prayer. Huwag mong palagpasin ang ikalawang gabi na ang Diyos ay makapag-minister muli sa buhay. Sa oras na ito, gusto kang ipuin ako. Gusto kang pagpalayan ako. Hallelujah. Hallelujah. Pastors, come here. Here's the oil. Sige po mga kapatid.